May dalawang klase ng tao sa mundo. Una, yung nagkakautang dahil kailangan. Ikalawa, yung nagkakautang dahil sanay. Let's break this down. Pero chill lang. Pag-usapan natin ang wastong utang. Case 1. Life and death situation. Si Tita Maricel, bigla ang na-confine ng anak. Emergency fund? Kulang. Insurance? May participation na kailangang bayaran. Umutang siya kay Mare, and she paid it little by little. Acceptable kaya tong utang na to? Yes, it's life and death. And her priority? Save a life. Walang may gustong umutang dito pero minsan wala talagang choice. Valid to. No guilt, no shame. Case 2. Business expansion. Si Lani, isang maliit na negosyante. May maliit na takoyaki stall sa harap ng eskwelahan. Stable naman. Dumami ang kanyang customer. Kinulang na siya sa equipment. So, nag-loan. Result? Nadagdagan ang production niya. Nadagdagan ang kita niya. Yung utang, binayaran ng negosyo mismo. This is valid. Bakit? May balik. May growth. Walang talo. Ano naman ang mga bawal na utang? Paano pag ang utang mo ay bagong iPhone kasi ayaw pahuli sa uso, kaya swipe na ng card? Nag-travel si Mare sa Boracay, ay ako sa Hong Kong, swipe. Nakaka-stress yung boss ko, baka pag-shopping nga, gastos. Kakain nga ako sa mamahaling restaurant, reward lang sa sarili, loan app. Kung lahat ng ito ay iutang or swipe kahit wala sa budget, mag-isip ka. Dahil ang mga tinatawag nating reward sa sarili, malaki man o maliit, pag nagpatong-patong, nagiging long-term punishment. Darating na lang yung credit card mo. Nakalimutan mo na kumain ka pala sa mamahaling restaurant. Nag-shopping ka pala one day at nagbili ng kung ano-ano. Ang ending, maghahabol ka ngayon kababayad. Bagong phones, kape-kape, travel, dapat nakabudget yan at pinag-iipunan. Ang bawal na utang ay nakaka-stress na hindi naman dapat mangyari. Kaya bago ka pa man gumastos o mag-swipe, always check your budget. If out of budget yan, i-delay mo lang. Hindi masama ang mag-delay ng reward sa sarili. Ang totoong reward sa sarili mo, yung wala kang utang na magmumulto sa'yo. Believe me, mas rewarding yon. May mga utang din na pwedeng maging valid depende sa paggamit mo. Ilan dito ang bahay, lupa, farm, equipment, delivery vehicle gaya ng tricycle pangkabuhayan, o minsan ay tinatawag na asset building loans. Kung nakakaluwag-luwag ka na at kaya mong bayaran ng walang stress at kung makakapag-generate naman ito ng income, okay yan. Ang importante, hindi ka mababaliw sa stress pagdating ng mga bayarin. So, sasabihin ko ito sa'yo na may buong puso. Ang utang, hindi ka inaaway, pero hindi ka rin ito minamahal. Kahit gaano ka ka-sweet, kahit gaano ka ka-hardworking, interest will keep growing. Kahit hindi ka ready, kahit pagod ka na, kahit umiiyak ka na sa gabi, hindi mawawala ang utang mo. Kahit mag-sleeping pills ka pa, paggising mo, utang pa din yan. Kaya i-prioritize mo na umiwas sa mga bawal na utang. It's freedom, it's self-love, it's peace of mind. So here's the truth, Bes. Identify mo muna kung paano ka nagkakautang. Bawal na utang ba yan o wastong utang? Or a mix of both? Once alam mo na, do this. List all your utang. I-mark mo bawal or wasto. I-prioritize na bayaran ang mga bawal. Sila ang walang balik. Sila ang nasisira ng peace mo. And starting today, umiwas ka na sa mga bawal na utang. I'm sure, like sure na sure, makakahinga ka din ng maluwag. Like, follow, subscribe, at mag-comment kung anong utang challenge ang gusto mong pag-usapan natin next week. Promise, sabay tayong aangat.